hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing okay lang pabayaan ng trabaho. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang, maging totoo tayo dito. May mga trabahong hindi na healthy tapusin kapag ikaw na mismo ang tinatapos. Ano ba? Hello sa inyo mga stories. Welcome back sa isa na naman ating content dito sa ating channel ng Marky Stories, no? Ako pala si Marky at mga stories, no? May mga trabaho na hindi ka lang pinapagod dito, no? Inuubos ka, okay? At mas masakit kasi dito, no? Kahit napalis ka na at kakapasa mo ng resignation, medyo ganun din, dala-dala mo rin yung takot, pressure, at saka anxiety. So, episode na ito, no, sa aking channel ng Web Stories, no, pag-uusapan natin ng isang post mula sa Of My Chest PH, no, tungkol sa isang taong nag-resign na nga, pero hindi pa rin mawawala anxiety sa work. So, sa totoo lang, no, ito yung klase ng problema na mas marami na nakakaranas kaysa sa inaamin nila. Okay? So, yan, basahin natin ito. Yung post to, galing to sa Of My Chest PH. Yung original post nasa description. Basahin mo na lang. Ito yung title nito. Job anxiety I shouldn't be feeling that I earn. Got work backlogs that supposed to be resolved months ago. Got tired of my job, got disengaged, and eventually submitted my resignation. Even in my rendering period, I still feel the anxiety. This is the very reason why I wanted to leave the company. Yet, it still consumes me. Di ko dapat nararamdaman tong anxiety nito because I'm already leaving. But why am I still feeling things? Kinakabahan pa rin ako sa mga work deadlines. It's really affecting my mental state already and I want this to stop now. Well, ito yung sa diretso na tayo, no? Ito sa akin mga stories, no? I want to kailangan ko ng advice sa'yo, no? Una sa lahat, no, hindi ka mahina kung nag-anxiety ka pa rin, no? Kahit nag-resign ka na. Okay? At hindi mo to simpleng arte lang, no? O masyado ka lang nag-overthink. Okay? Kasi kapag matagal ka na-expose sa stress, pressure, guilt, at saka backlog culture, no? Hindi yan basta nawawala dahil lang nagsabi kang aalis ka na. Well, ang totoo kasi dito, umalis na yung katawan mo sa trabaho, pero yung isip mo nandun pa rin sa kulungan ng pressure. Yan ang hindi naintindihan ng marami. Okay? Akala nila, pag nag-resign ka, automatic gaganang lahat eh. Hindi ganun eh. Kasi yung trabaho mo ng dahilan ng anxiety mo, malawang na-train na yung sistema na laging kabahan ka. Example, yung deadline, yung pending task, di ba? Messages, expectations, di ba? At yung pakiramdam na lagi kang may hahabulin. No? At ito pa yung masakit sa katotohanan dito. Kapag sobrang tagal mong na-stress, no, nagiging normal sa katawan mo ang panic. No? Kaya kahit paalis ka na, okay, parang naka-alert mode ka pa rin. Okay? Parang may humahabol pa rin sa'yo kapag wala naman dapat. Okay? Itong post na to, no, yung pinost mo to, para sa akin, mali na senyalis na burnout to. Okay? Hindi lang simpleng pagod to eh. Hindi lang simpleng tinatamad ka. Ito yung pagod na tumagos na sa mental state mo. Okay? Yung tipong gusto mong kumawala, no? Pero kahit nakawala ka na, sugatan ka pa rin. Okay? At honestly, no, ito yung problema sa maraming workplace. Mas pinapahalagaan yung deadlines kaysa sa tao. Well, ganun din yung nangyari sa akin noon pa. Kung matagal na yun. Oo. Kahit sabi mo nag-rendering ka,
in 30 days. Pero, andun pa rin yung, yung parang burnout yan. Yung, yung deadlines siya nandun pa rin yun. Okay? Kasi kapag may, backlog sa tingin agad kulang ka, tamad ka, o may mali sa'yo. Okay? Pero hindi nila tinatanong yun. Ilang ba ka lang overloaded, di ba? Ilang beses mo nang pinilit ang sarili mo kahit ubos ka na. Ilang beses mo nang kinakain ng stress para lang ma-function. Ano? Hindi ko sinasabing okay lang pabayaan ng trabaho. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang dito, pero maging maging totoo tayo dito. May mga trabahong hindi na healthy tapusin kapag ikaw na mismo ang tinatapos. Ano ba? At doon yung doon sa parte sinasabi niya, di ko dapat nararamdaman tong anxiety na to because I'm already living. Yan mismo yung trap na maraming working adults, no? Yung idea na dahil palis ka na, wala ka ng karapatan masaktan, matakot, o ma-pressure, di ba? Well, mali yun. Okay, mali yun. Ang sinusunod na resignation date, ang anxiety. Hindi sinusunod ng doon. Okay? Yung resignation ng anxiety. Hindi siya, switch yung pwedeng switch yun. Kapag naapektuhan ng mental health mo, may after effect talaga yan. Okay? Ang advice ko dito, una, tigilan mo ang pag-guilty sa nararamdaman mo. Hindi mo kalaban ng emotion mo. Signal na may hindi naging okay. At saka pangalawa, gawin mo lang kung ano yung realistically kaya mong i-turn over ng mga rendering period. Hindi mo obligasyong iligtas ang buong sistema bago ka umalis. So, kung mas na yung backlog na yan, malinaw na hindi isang tao lang problema. At lalong hindi patas na i-shoulder mo lahat hanggang huling araw. No? Pangatlo, kung talagang affected na mental state mo, magpahinga ka pagkatapos mong umalis. Okay? Hindi luho ang paghinga dahil sa recovery move ko. Recovery yan, recovery. Kasi minsan ang kailangan mo hindi bagong trabaho agad kundi pagkakataong huminga ng hindi kinakabahan. Okay? Ang pinaka-importante dito, huwag mong i-measure ang worth mo base sa backlog mo. Ang daming empleyado na unting-unting naniniwala na hindi nila natapos ang lahat. Failure lang sila. Hindi. Baka ang totoo kasi, nasa maling environment ka lang na ginawa kang survival mode machine. Pero sa ulo mga stories, itong aking opinion. Kapag ang trabaho mo dahilan na para masira mental state mo, valid ang pag-alis mo. At kapag umalis ka pero dala mo pa rin yung anxiety, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin lang malalim na yung epekto sa'yo. Hindi lahat ng resignation ay relief agad. Minsan yung kasamang lungkot, guilt, takot, at emotional exhaustion. At okay lang yun, okay? Okay dun. Pero tagtaan mo rito, hindi mo trabaho ang ubusin ng sarili mo lang na masabing responsible ka. Responsible ka rin sa sarili mong isip, katawan, at kapayapaan. So, kung nasa ganitong sitwasyon na tayo ngayon, sana naalala mo, may buhay after burnout, May pahinga after pressure, at saka paghilom after anxiety. So, ikaw mga stories, nakarelate ka ba dito, naranasan mo ba mag-resign pero dala-dala mo pa rin ang anxiety sa trabaho? Comment down below at pag-usapan natin resign doon sa atin. Okay? So, yan mga stories, yan, lang tayo, At yan ang natatapos sa ating kwento ngayon. Kung gusto niyo ng ganitong kwento sa ating, sa ating channel, sa mga Reddit stories, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you, and have a great day with your story. Bye!